Isang kapalang umaga sa ating lahat. Ngayong umaga ay talakayin natin ang isa sa mga paksa ngayong umaga, ang komunikasyong verbal. Magpasimula tayo sa pagtalakay sa kahulugan ng uri ng komunikasyon na ito. Ang komunikasyong verbal ay tumutukoy sa paggamit ng wika, maaaring nasa anyong pasalita o pasulat na paraan bilang pamunahing kasangkapan ng papahayag natin ng ideya, gayon din ang ating damdamin at ang impormasyon tungo sa kausap natin. Kung papansin natin, ang komunikasyong verbal natin ay sumasaklaw sa pasulat o di kaya ay pasalita na anyo nito. Dagdag pa rito, ayon kay McCormack ng taong 2016, binigyang diin niya na ang komunikasyong verbal ay isang sistematikong proseso ng pagpapalitan ng mensahe gamit ang mga simbolong linguistiko na may kaayusan at kahulugan. Okay? Papansinin natin, isa sa mga susing salita ng komunikasyong verbal ayon kay McCormack ay pagpapalitan ng mensahe gamit ang simbolong linguistiko. Ibig sabihin, tumutukoy ito sa wikang ginagamit natin at iuugnay din natin ito sa kahulugan ng wika na ibinigay ni Gleason na kung saan gagamit yung mga nagsasalita nito ng mga simbolo o mga karakter na parehong nauunawaan nilang dalawa. Okay? Yun yung nais bigyang diin ni McCormack nang bigyan niyang kahulugan ang komunikasyong verbal. Kasunod naman ay merong dalawang anyo ang ating komunikasyong verbal, ang pasalitang komunikasyon at pasulat na komunikasyon. Unahin natin ang pagtalakay sa pasalitang komunikasyon. Sa pasalitang komunikasyon ay binibigyang diin dito ang direktang pagpapahayag ng mensahe sa pamamagitan ng pagsasalita na kung saan maaaring maging harapan o di kaya ay gamit ng particular na medium gaya na lamang ng telepono o di kaya ay video conference. Okay, sa pasalitang komunikasyon ay mapapansin natin dito na ito ay maaaring gawin ng dalawang tao o di kaya mahigit dalawang tao upang sa ganun ay magkaunawaan sila sa particular na mensahe nito. Sa pasalitang komunikasyon ay binibigyang diin ito na isa sa pinakadinamikong anyo ng komunikasyon. Dahil na rin, ito ay may kasamang tugon o di kaya ay feedback mula sa kausap natin na nagpapabilis ng pag-unawa at pag-aayos ng mensahe. At isa na rin sa kagandahan ng pasalitang komunikasyon ay ito ay ginagawa ng tao sa tuwirang paraan na kung saan inaasahan ng kausap mo na bibigyan mong kaagad ng tugon ang kanyang sinabi. Ang katangian naman ng pasalitang komunikasyon ay ito ay una, interaktibo. Pag sinabi natin interaktibo ay dalawang tao o di kaya mahigit pa ang nagpapalitan ng mensahe. Ibig sabihin ng interaktibo, ang bawat kalahok ay inaasahan na magbibigay ng kanilang tugon sa usapan na kanilang isinasagawa. Dagdag din dito ay inaasahan na merong agarang feedback na inaasahan mula sa kinakausap mo. Pag sinabi natin agarang feedback ay inaasahan mo na kapag nagsabi ka, maaring magtanong ka, maaring ikaw ay magpahayag ng nararamdaman, ay inaasahan mula sa iyong kausap na ikaw ay bibigyan niya ng tugon o response. Ganun din na sa pasalitang komunikasyon ay ginagamitan ito ng pandama. Maaring gamit yung emosyon na mararamdaman mo. Ganun din na maaari mong gamitin yung pandama na sa senses natin katulad naman ng paghawak. Ganun din na katangian ng pasalitang komunikasyon ay ito ay temporal. Ibig sabihin ay ginagamit natin yung isipan para iproseso ang mga impormasyon na natatanggap natin patungo sa isang tao. Okay, ini-interpret natin yung sinasabi ng isang tao at paano natin binibigyan ng pagpapakahulugan yung kanyang sinabi, ganun din yung kanyang emosyon dito sa temporal na
bahagi. At halimbawa ng ating pasalitang uri ng komunikasyon ay lektura ng guro sa klase. Kasunod ay talumpati ng isang politiko na kung saan kinukumbinsi niya ang kanyang mga taga-suporta na siya ay piliin at iboto sa kanyang posisyon na tinatakbuhan. At panghuli ay isang professional na panayam. Yung mga research discussions ay maaaring halimbawa rin ng ating pasalitang uri ng komunikasyon, verbal na uri ng komunikasyon natin. Pati rin yung araw-araw na pakikipag-usap o yung konversasyon sa pagitan ng dalawang tao ay may tuturing din na pasalitang uri ng komunikasyon. Samantala naman, ang kasunod na paksa naman ay ang pasulat na komunikasyon. Ang pasulat na komunikasyon ay tumutukoy sa paggamit ng nakasulat na wika upang maiparating ang mensahe. Dagdag pa rito, ang pasulat na komunikasyon ay mas sistematiko at permanente kaysa sa pasalita. At dagdag din dito, ang pasulat na komunikasyon ay siyang nagbibigay ng record o dokumento na maaaring balikan anumang oras. Hindi katulad ng pasalita na komunikasyon na maaaring ito ay makalimutan at may sawalang bahala. Sa pasulat na komunikasyon naman ay ito ay mayroong tala na naiiwan o record na maaaring balikan ng sino man sa dalawang nag-uusap para sa ganun ay maaaring balikan muli at i-follow up ito. Ang katangian naman ng ating pasulat na komunikasyon ay ito ay permanente. Nasabi ko na kanina, ito ay nananatili, maaaring maging tala o record ng isang tao sa napag-usapan ng dalawa. Pangalawa, ito ay planado. Pag sinabi natin planado, ay napag-iisipan ng sumusulat kung ano yung kanyang nais iparating tungo sa kanyang kausap. Letter C, maaring ito ay masuri. Kapag sinabi maaring masuri, ay iniintindi mo ng lubusan kung ano man yung nilalaman ng mensahe na ipinadala sa iyo ng kausap mo. At panghuli ay hindi agaran ang interaction. Maaring ito ay umabot ng mga araw, linggo, o di kaya buwan para makatugon ka sa taong kausap. Halimbawa na lamang ng ating pasulat na komunikasyon ay ang pagsulat natin ng liham o letter, email, o di kaya ay artikulo. Pangalawa ay pagbibigay ng mensahe sa social media. Ang pasulat na komunikasyon ay maaari rin yung mga ginagamit natin yung mga pagpo-post sa social media sa mga iba't ibang platforms na ito ay may turing natin na pasulat na komunikasyon. Maaring sa pagbibigay ng mensahe sa social media ay hindi mo man inaasahan ang agarang tugon ay inaasahan mo na bigyang alam ang mga mababasa mo kung ano man yung nais mong iparating sa particular na mensahe gusto mong sabihin sa kanila. Titingnan natin sa talakanayan ang katangian ng pasalita at pasulat na komunikasyon ay makita natin dito na sa pasalita ay sa katangian ng paghahatid ng mensahe, direktang binibigkas ng speaker ang mensahe gusto nilang iparating. Samantalang sa pasulat ay ito ay nakalimbag sa papel na kung saan maaaring ito ay actual na sinusulat o di kaya ay digital yung format nito. Samantala, sa feedback ay inaasahan na agaran ang magiging tugon kapag pasalita itong ginawa. Samantalang sa pasulat ay maaaring ito ay mayroong pagkaantala or delay na inaasahan. Samantala, sa katangian naman ng tagal o panahon, sa pasalita ay panandalian lamang itong ginagawa. Kaya inaasahan mo rin na agarang tugon yung makukuha mo sa kausap mo. Samantalang sa pasulat, maaaring ito ay permanente o di kaya maaaring balikan ng taong nagsagawa ng uri ng komunikasyon na ito. Sa aspeto naman ng pagpaplano ay mabilis at kadalasang spontaneous. Pag sinabi ng spontaneous ay biglaan yung sinasagawa yung pag-uusap sa pasalitang komunikasyon. Samantalang sa pasulat naman ay ito ay pinagplaplanuhan at masusing sinusuri. Tinitingnan ang bawat nilalaman nito kung angkop nga ba mula sa kanyang pagpapadalhan. Samantala, sa konteksto naman ng katangian ng pasalita at pasulat na komunikasyon,
Ang konteksto ay maaaring malakas ang impluwensya ng nonverbal cue ng pasalitang komunikasyon. Ganoon din na kapag sinabi nating malakas yung impluwensya ng nonverbal cues ay maaaring ito ay maaaring malakas ang impluwensya ng nonverbal cue na kung saan ginagamit ng speaker ang kanyang mga kumpas, kanyang mata o kanyang facial expression sa paghahatid ng mensahe. Samantala, sa konteksto naman ng pasulat ay maaaring umasa sa estruktura at estilo ng wika na naunawaan ng dalawang speaker ng komunikasyon na ito. At diyan nagtatapos ang aralin natin sa verbal na uri ng komunikasyon. Kung meron kayong tanong, ay maaari niyo lamang ako i-message at para malinawan kayo sa konteksto ng ating aralin sa araw na ito.